ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang patotoo ni Juan na tagapagbautismo. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan. Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." Sino ba kung gayon? Tanong nila, "Ikaw ba si Elias?" "Hindi ako si Elias." Tugon niya, "Ikaw ba ang propeta?" Sumagot siya, "Hindi rin." "Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías, "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias o ang propeta?" Sumagot si Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas." Ang mga ito ay nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan, na pinagbautismuhan ni Juan. Ang salita ng Diyos. Ang gabay na ito ay galing kay Teresa Mangahas. Tunay na kaligayahan. Ako'y taong Pasko. Iyong klase na araw-araw ay may countdown. Bumibili ng regalo kapag Agosto at ibinibigay na agad kahit unang linggo pa lang ng Adbiento. Walang tatalo sa pagbubukas ng regalo pagkatapos ng Noche Buena. Ngunit nagbago lahat noong nakaraang taon. Namayapa ang nanay ko at naging ulilang lubos ako dahil wala rin ang tatay ko. Dahil dito, itinuon ko ang lakas ko sa paglilingkod sa simbahan. Habang sinisikap kong pagaanin ang sakit, natuklasan ko ang tunay na ligaya sa mga outreach program, paglilingkod sa ministry, at pagsusulat sa parish newsletter. Mga munting bagay pero nagbibigay saya sa iba. Simula noon, ang Pasko ay hindi na lang tungkol sa akin. Naubos na ako dahil sa sakit ng kalooban. Pero nagkaroon ako ng espasyo para sa Panginoon. Ang dilim ng kalungkutan ang nagbigay daan upang makita ko ang liwanag.